Okay? So, bago po kayo nag-enter sa showbiz, sino si Miss Tina? Balik na pa kasi hindi ko lang kung tao. Isa rin pa ako sa mga bata noon na gusto ko talaga mag-artista. Pero dahil pang nanay at tatay ko nagturuan ko akong sayaw at saka kumanta. So yun ang naging first na naging asset ko. So sumali ko ako sa mga kanta, mga pistahan, hanggang sa yung tatay ko po kasi noon, maliit po ako, starting nung 7 years old ako, sana siya sa mga nagdidirect at nagpupulis ng mga yung mga sarsuela, ganun sa amin, sarsuela. So ibig sabihin, it's a mixture of acting and singing at the same time. Parang it's a musical show. So, nahubog po yung talent kong gano'n hanggang sa nung nasa high school na po ako. And then, naalala ko lang si Mr. Tugale, yun yung naging music teacher namin. Tapos nag-audition sila ng mga singers din. Since okay na ako sa declamation contest, ako din panalo. Tapos kailangan nila ngayon ng singer para ilalagay sa provincial audition. Wala po silang nakuha. Sabi nila, si Misty, Ruby pala, Ruby ang pangalan ko. Si Ruby, try na natin kasi magaling ka umarte. So, ibig sabihin, kaya mo rin siguro kumanta. So, kumanta ko ang for the first time yung Impossible Dream. Hindi ko pa nga natapos noon dahil, of course, parang try hard lang ako noon na kumanta ng gano'n. Kasi yung tatay ko, sabi, kaya mo yan, kaya mo. Sabi ko, hindi ko kaya masundo ang acting. So, nung nakita nila na meron naman pala akong talent in singing, so yun na po, tinuloy-tuloy ko. Kasi yung nanay ko kasi, lagi nananalo sa mga competition, pagdating sa mga amateur singing contests. Parang nasa lagi po. So, ano po, bago kayo mag-showbiz, ano po yung ginagawa? Ano yung trabaho niya? Okay, bago po ako nag-showbiz noon, pumapasok po ako as a waitress para lang magkaroon ng allowance for the whole week. So, Saturday and Sunday, sabi kasi ng tatay ko, kailangan matuto ka na maghanap buhay hanggang maaga. Kasi there will be a time na wala na kami, nawala na siya at an early age. So, natuto po ako na maghanap buhay. So, yun, at that time po, ang kinikita ko lang ng 10 pesos a day. So, pag yung 2 days na yun, meron na akong 20 pesos na baon sa eskwelahan for the week. So, okay na po yun sa akin, kahit isang pansit, yung pansit na may soup, gano'n. Wala na akong pang-soft drink kasi kailangan titipidin ko yun. Magkano lang nun, 25 centavos, di ba? Tapos yung pang-papel ko pa, yung mga gano'n. Naalala ko ngayon namin ito noon, pinalo-palo ako kasi ninakaw ko yung 20 centimos niya. So, tinuruan ko ako na if you want something, go and earn it. Yun ang natutunan ko. Kasi kahit maliit man, kung kaya mong magnakaw ngayon, ibig sabihin, kaya mo rin magnakaw ng malaki. So yun, natuto po talaga ako. Hindi ako pinalaki na talaga laki sa laya. Kung kailangan ko na magkaroon ng bagong damit, kailangan talagang paghirapan ko pa. Kaya samantalang ang nanay at tatay ko at that time, mga sastre na sila hanggang sa nagkaroon sila ng sarili Universal School of Technology and Fashion. Nagkaroon sila ng mga technical school, fashion, secretarial, mga mechanical, mga ganun po, electronics. So, noong pumasok naman po ang tatay ko sa politics, doon po nag-ibang lahat. Kasi, first, yung naging buhay namin, yung parang from natin, nakita ko yung barong-barong pala yung bahay namin hanggang sa nagsumikap ang tatay ko sa paging sastre nila hanggang sa nagkaroon na pala kami napakalaking bahay na eskwelahan na pala. Yung parang nakita ko step by step kung paano nagsumikap yung parents ko. Hanggang sa pinasokan na yung politics. So, doon naman po, pinagay tatay ko kasi at that time, they were so scared na baka siya manalo ng mayor. So, doon na po nag-umpisa na talaga mag-down na po yung So, nung nag-down po yung goal, I had to go on my way. I didn't have any choice. Wala nang sasalbas ko. Sa bahay namin, gusto ko po na po ng bangko. So, pumunta ang kuya ko, nandito po ako sa Maynila. As a matter of fact, nung bago nangyari yung kukunin yung bahay sa probinsya, dalawa kami ni kuya, nandito kami sa Maynila. Literally, nakatira po kami sa Roas Boulevard. Sa Luneta, okay, doon sa Roas Boulevard. Doon po kami naglalagay ng newspaper. Naglalatak po kami ng newspaper doon. Kasi kung pupunta pa ako sa tita ko noon sa Pasig at sa Makati, yung pamasahe ko pa. Kasi at that time, kahit pa paano sa amin ng Diyos, meron naman po ako
mga karaoke bars na pinagkakantahan. So habang nasa isang karaoke bar po ako, si Kuya maglalakad na naman for the next place na naman para kinabukasan meron na naman pa akong place kakantahan. For 1 month, hanggang sa nakita ko na, oh, Kuya, meron palang tawag ng Rizal Park. Doon pa ako na-discover, doon pa ako nanalo. So yung director ko na si Leon Alacon, siya na po naging manager ko. Siya po nagpadala sa akin sa abroad. Tapos, saan ba sa States na? Akala ko po noon, Japan, pero dahil sinasabi nila na huwag sa Japan kasi maraming sa mga ganyan. So, meron itong Palau, US Trust Territory. So, akala ko, US? Wow, ang galing, US! Yung pala, territory, meaning isang isla lang pala na puro maiitim yung tao. Mas maiitim pa sa atin. Kaya nagulat ako. Hanggang sa biglang nag-down po yung club. So, pinauwi po lahat. Hanggang sa ako naman, sumama na lang ako doon sa isa sa mga taga-roon that time. So, siya naging boyfriend ko. Binigyan ako ng tirahan, ganyan. So, hanggang sa lahat pinabalik ako nilang pag-iwan doon. Doon ko po nakilala yung naging ama ng anak ko. Ayun, kasi doon din siya nagtatrabaho. So, yung awa ko ng anak niya, kamusta na? Bali, anak ko siya ni Rudy Manlakas, yung dating Colombiano. Nakasama niya doon. So, siya po yung naging ama ng anak ko. Kasi at that time kasi, siya yung nandoon. So, pag may problema po ako nun, kasi yung boyfriend ko may isawa niya. So, pag nagkaroon ng problema, siya yung nilatakbuhan ko. So, at the end, siya yung nakabuti sa akin. So, wala na akong choice, kundi bumalik na ako sa Pilipinas. So, of course, at that time, dahil nasa yung boyfriend ko, akala niya sa kanya yung bata, kasi natakot ako. Wala nang, anak ko. So, sabi ko, kung hindi ko pagpapatuloy sa kanya, paano ko? Diba, paano sustain ko yung anak ko? Lalo na, wala akong trabaho, walang ganyan. Kaya nagsimulin ko. So, nung nalaman niya, pagkapanganak ng bata, 2 months, pumunta na siya for the first time. Nalaman niya yung discard. So, kahit, di ba, pag mother ka, papanganak mo, di ba, yung kahit tumutulong pa rin yung milk. Talagang pumunta ako sa mga places where I can go for audition, gano'n. Para lang talagang magkaroon ako ng pambili ng gatas para sa anak ko. Tapos, pinalad ako, nakasama ko sa mga baris, gano'n. Tapos, pinalad ako, nakaipon ako, hanggang sa may nakadiscover sa akin na foreigner at that time. So, tinanong niya kung gusto kong sumama sa kanya. And at that time din, kukunin na ng bangko yung bahay namin. So, sabi ng kuya, sabi niyo, ikaw na lang ang pag-asa natin. Kung hindi ka gumawa ng pagkain, kasi ikaw ang may talent, ikaw lang ang, ang pag-asa. Sana naman, patulungan mo kami, sabi niya. So, wala akong choice. Nag-asawa po ako ng foreigner. So, kala ko parang buhay Cinderella, di ba? Kala ko pagdalari sa akin sa Canada, kala ko buhay prinsesa ako, nandun lahat, kasaganaan, pera, lahat, binigay sa akin, prinsesa ako. Pero, yun nga lang, controlling kasi siya, at saka, kung anong gusto niya, kailangan niya na masunod. Parang ako maging alila lang niya. Parang trophy na. Kung saan lang niya ako dadalhin, gano'n. Pero pagdating sa bahay, para akong basahan. Pero pagdating sa labas, gusto niya nakagaw ako lagi, sexy ako lagi. Pag nakikita ko kumakain ng chocolate, pagsasabay na doon yung pinatitla. Gano'n. As a matter of fact, na-accidente nga kami tayo doon. Dahil sobrang galit ko at that time na sinabihan niya ako na, if you're gonna get fat, I'll divorce you. So parang feeling ko, kaya pala ako pinakasalan nito dahil maganda ako, sexy ako, ganun pala. Paano nga pala pag biglang nagkaganito, biglang lumabas, ibig sabihin, itatapon na lang niya ako, ganun, di ba? So nasaktan ako, at that time, na nahulog po yung dinidrive ko ng kotse. So akala ko, it was the end of my life. Nahulog sa bali mga 48 dahil sa sobrang tension, dahil sa sobrang galit ko.
na ganun nga yung sinabi sa akin. Hindi pala. Hindi pala pwede mag-drive kapag ganyan ka sa kanya-nervyo. Let's start po kami sa show. Okay. So, from Canada po, yun, nung iniwan ko na po yung asawa ko, diba, nag-divorce na po kami, pumunta po ako sa States. So, natural, sabi ko, wow, gusto mo maging next Madonna. Diba? Pero, mahirap pala. Kasi first of all, isa lang akong Asian. Tapos, pagdating ko doon, kung wala ka palang buffer, mahirap. So, kailangan pagdaanan mo ang lahat. So, sinubukan ko kung maging waitress, wala namang kumukuha sa akin kasi kailangan pa rin ma-experience ka o kaya kahit anong klaseng trabaho. So, nakita ko naman na, siguro dancing, maging exotic dancer. So, pumunta po ako sa mga exotic bars, mga ganun ganyan. May mga, ano po kasi, may tatlong klase kasi ng bars, yung gano'n. Meron nakabikini nila, tapos meron din yung topless, meron din yung total nude. So, ako naman, ganyan lang po, tapos nakaboot. So, yun yung naging, para bang, bread and butter ko. So, wala po akong choice noon. Hanggang sa, I started making my own albums. Kaya after 3 years ko doon, sabi ko, walang papupuntahan itong career na ito kung hanggang dancing na lang. Hindi ito ang career ko. I have something much better na gusto kong ipakita. Pero at that time, I was already 32 years old. Sabi ko, naku, baka naman, sobrang matanda na ako para bumalik ako sa Pilipinas para mag-start all over. Pero that didn't stop me. Dahil kaya ko parang naman mag-ponytail. Kaya ko rin naman magbata-bata, maging cute. So yun pong ginawa ko. Kaya nung una ko pong sa showbiz, nagpo-ponytail ko ako para akong luka-luka na parang diba? Parang bata lang na para bang boba, ganun ang dating. Yun ang kaya ko i-project. Since na yun ang para bang nagamit kong asset ko being an exotic dancer. Pagdating ko dito, I had to lie about my age. Sabi ko 20. Pero nung dumating na po yung mga intriga na, yung mista kanya na baklayan, hindi totoong babae yan. Nagpa-sex change lang yan. Kasi walang tunay na babae na ganyan kumilos, ganyan magsalita, at ganyan ang lahat. Kundi talagang lalaki yan. Ang sabi ko, okay, inakamon niyo ako, sige, walang lalaki na may anak. So pinapunta ko po yung anak ko sa Maynila. Tapos pinakilala ko sa showbiz. Tapos tinanong yung anak ko, sabi niya, Iko, ilang taon ka na ka? Tapos sinabi niya, 14 po. Tapos sabi niya, Misty ka? Sabi niya, anak ko, 14 years old na. Ibig sabihin na anak ka ng 9 years old? Dahil sinasabi ko nga naman, 20. Sabi ko, hindi po, binalisan ko yan. Diba? So doon na po, kaya sabi ko, anak, kung tutuusin, kung hindi ganito ang image ko, kasi pinagdaliya ko ako ng anak ko noon. Nung nakita niya na yung mga pictures, mga ganyan, tapos sa TV, tapos kung ano pinagagawa ko, lahat po sila iniwan ako, pati kapatid ko, lahat nag-iisa na lang po ako dito. Tapos yung driver ko na lang napinsan ko, yun na lang po ang nag-iwan. Dumating pa ngayong kinabukasan, meron akong show, 2 show sa Cebu. Tapos, hopeless na ako kasi sabi ko, kaya nga ako bumalik dito para makasama ko pamilya ko, para ipagmalaki man nila ako, once and for all, tapos bigla akong iniwan na ganito. So, gumawa ako ng suicide note. Sabi ko, I did everything for you, lahat ng pinanag ko. Talagang gusto kong yan sa kanila. Pero sabi ko, hindi niyo pala ako maganda. Sabi ko, for what? Pero dahil nasa yung manager ko na si Tita Vera, sabi niya, Miss Tigarong Pinig, parang naawa ko na. May intindihan mo nila, magbihis ka lang hindi. Pumunta ka doon. Na-realize ko, life is wonderful. Na-realize ko na, kahit hindi ka tanggap ng tao, kung alam mo ginagawa mo ito para sa pamilya mo, para mabuhay ka, ipagilaban mo, kahit anong itsura mo, kahit sino ka, matatanggap din nila na matatanggap dahil ang importante makita nila kung ano ang puso mo. Yun ang nakita nila at yun ang pinakita ko. So magmula ko noon, sabi ko, kahit ano mangyari, kahit nakakita ko ng sarili kong pamilya, I don't care. Marami pa rin akong mapapasaya. Yun ang importante. And there will be a time na sila rin ang pupunta sa akin babalik.
yung panahon na yun. Bumalik ako, kuya ko. Sabi niya, kapatid, bumalik ako kasi nalaginip ako. Nagdala daw ako, flowers. Ibig sabihin, parang patay na ako. Ganun. Eh sabi ko, kuya, ganito man ang ginagawa ko. Pero alam niyo, lahat binuhos ko. Parang ibininta ko ng kaluluwa ko sa impyerno para lang mabuhay ko ngayon. Lahat ginawa ko. Hindi ako proud. Lahat na pinagkagawa ko. Pero sa mata ng Diyos, I'm proud of it dahil alam kong marami akong binubuhay. Marami akong nakakasaya. At ipinagmalaki ko yun. Tapos pati yung anak ko, bumalik. Lahat po sila nanay ko bumalik. Yung pastor ko po, kapatid, natanggap niya rin. Ginagamit niya na sa example na kahit ang kapatid niya ganito lang. At least kahit pa paano hindi ko tinagakuran ng Diyos. Hindi man po ako bumalik sa kapilya ako sa church. Pero ang puso ko po, alam niya, ako po yung tao na kung gusto kong tulungan sila, kung sila mga nangangailangan, bibigay ko po yun. Kaya nagpatayo po ako ng Business Foundation. Sa pamamagitan ko ng pagpapakain ko sa mga iba't ibang mga street kids, pagbibigay ko ng tulong sa mga PWDs, yung mga persons with disabilities, ganun, pinamita ko lahat. Hanggang sa sabi ko, ang layunin ko, hindi lang naman ang ganun ang gusto kong tulungan, kundi lahat, general. So, naisip ko, ito, mga kabataan, ito may mga talento na hindi nadidiscover pa. So, kung hindi sila ma-discover ng sino, kasi kung minsan, napakahirap, di ba, pagdadaanan bago ka maging artista, is either very talented ka o may pera ka. Yun lang yun eh. O kaya may hawak sa'yo na talagang nandun na talaga sa showbiz. Pero kung talagang mga nila na sila lang at walang sumusuporta, wala silang kinakapitan, mahirap po. Kaya yun ang sinasabi ko sa kanila, ang pageant ko yung Mystica Pageant na, sabi ko, ito ay pangkalahatan. I don't care kung hindi ko yung pinakapatangkad, I don't care kung hindi ikaw yung pinaka-sexy, pinaka-maganda, kung alam mong meron kang talent, at kung alam mong may kinabukasan mo pagdating sa show business, go for it. Kaya ina-encourage ko ang lahat. Kaya yun po ngayon ang mission. So after ng showbiz, ito na yung ginawa. Ito na po yung ginawa ko ngayon. Kaya ako, pangangatawanan ko talaga kung sino yung gusto magpatulong sa pamamagitan ng ginagawa ko, sa pamamagitan ng events ko, and then eventually, kung meron ding makaka-discover sa kanila later, then hindi natin ko masasabi, dito lalo na sa showbiz ko ako, hindi natin alam na mayroon palang maka-spot sa kanila mga producer, mga director, o kaya mga kapwa-artist din, may talent na naman sila. So, sabi ko sa kanila, hindi ako naghahangad ng commission. Ang importante, natulungan ko kayo, naturuan ko kung ano yung tamang pamamaraan ng pag-modeling, pag-acting, singing, you name it, nandoon lahat, naka-specify lahat ng mga talents. Basta naituro ko at napakinabangan ko yung tinuro ko, that's all I need. Hindi ako kakalgas na tulad niya, may mga managers ko sila. Sabi niyo, paano daw yun? May cutting daw ba? Nakatulad sa kanya, sabi ko, wala po akong cut. Ang importante po, nakatulong ako. Ang gusto ko lang mangyari, oras na sumikat po sila, gusto ko, pag lang po nila ako kainin. Diba? Yun lang. Nami-miss niyo ba yung showbiz? Siyempre, before, araw-araw, taping, show. Well, nami-miss ko po in a sense na yung mga pinaggagawan ko noon, of course, natutuwa pa rin ako, binabalik-balikan ko pa rin yung mga sa YouTube. Pero habang sabi ko, habang tumatanda na ako, siguro it's time to shift for another career. So instead ako na yung pinapanood, gusto ko na yung, ako na mismo yung nanonood din sa kanila, di ba? Katulad niya, they started from nothing. Tapos mamaya, wow, bongga na pala ito. Wow, ang galing na nila. So pag nakita ko yung performance nila ma-improve, makikita ko rin yung sarili, parang ako na rin po yun eh. So para bang they are continuing kung ano yung na-start ng Mystica. Kaya, ayun, hindi ako naiingit sa kanila. Mas gusto ko ngayon gano'n eh. Kahit kung minsan gusto ko silang sapakin dahil sobrang ingit ko sa dahil mas sexy sila at magaganda. At sinasabi ko rin sa kanila, oh, ang ganda talaga dito. Parang gusto kong sapakin, parang gusto kong kurot-kuritin, pero in a good way naman. Diba? Parang it's a compliment for them. Ganon. At saka, ang tawag nila sa akin is mommy kasi ayoko yung mom, ayoko yung madam, ayoko yung ganon. Kasi sabi ko, this is like a family. Para bang second mother niyo ako. Kahit na yung mga mother nila, tawag na rin sa akin po ay mommy. Kasi parang, sabi ko, parang isang tayong pamilya, sige, I'd rather want everybody
rin na mami na lang tawag nyo. Since na parang ako yung pinakamami pagdating dito.